At ito na nga ang pinakamadali na homemade rice cracker na mapapanood nyo dito sa social media. So, meron ako ditong maliit na kaserola at magagay ako dito ng half cup ng rice. Pwedeng jasmine rice at kahit anong rice na available sa inyo. At hugasan natin ito ng 3 beses. Next, ito na yung pinaka-final natin o yung pangsaing natin. So, ito guys ay lalagyan ko ng tubig na medyo mas mataas ng konti sa nakasanayan natin na pagsasaing natin para medyo ito ay lumambot ng konti or lumambot pa. Ito kasi yun. So, ito kasi nakasanayan ko ng tubig. Pero papasobrahan ko lang siya ng hanggang dito. Sakto. Then, ito ay saingin lang natin. So, yan. Luto na yung ating kanin at medyo mainit pa talaga ito. At ito naman yung ating gagamitin pang blender. I-transfer na natin ito sa bowl. Then, dito na tayo maglalagay ng ating mga pampalasa. Asin, paminta, at ng ating beef powder. Then, tsaka natin ito i-blend. Ayan. So, ayan na, smooth na. At medyo yung thick yung ating mixture. Kaya mag-a-add pa ako ng mga 1 to 2 tablespoon ng water. At ganitong klaseng consistency na hinahanap natin. Next, meron ako dito nga baking mat. Ito ay silicone made. Kahit ito ay malamig or mainit, ay hindi agad-agad dito masisira. So, ito yung gagamitin natin. Kung wala kayo nito, pwede kayo gumamit ng kahit simpleng plato na dapat may parchment paper or wax paper. Hahatiin natin sa gitna yung ating mixture. At ilapat lang natin ito ng manipis. Then, ito naman ngayon ay i-dry natin. Kung gusto niyo sa labas, kung gusto niyo ayaw ito kainin ng pusa, ay pwede naman dito sa room temperature. Pero make sure na mainit ito, walang aircon, at fan pwede rin naman for 1 to 2 days or hanggang sa talagang mag-dry na ito. Naku guys, bago nga pala tayo magpatuyo, ay kailangan na mag-pre-cut na natin itong ating cracker. Para naman mamaya pag ito natuyo ay kusa na itong maghihiwa-hiwalay at hindi tayo mahihirapan na magtapyas later on. So ito ay magiging uniform din yung kanilang size. So ito guys, talagang binabad ko talaga siya sa araw para mas mabilis siyang tumuyo. Good morning! So, ito na yung itsura ng ating homemade rice cracker na nakita nyo talagang dry na. Nakaangat na talaga siya at ayan, medyo matigas na. Pero huwag tayo masyadong pasisiguro kasi may mga square pa na nakadikit ito sa mat. Katulad ito. Ayan, madikit pa talaga siya ng konti. Medyo sticky pa siya. Ayan, nakikita niya. Ayan, so ang mangyari niyan, ituog nyo lang lahat na nakadikit pang rice dito sa ating mat para matuyo din yung side nito. Pero iba okay lang. Oh, ayan, tignan nyo. At ito naman yung tuyo na, shiny na siya at dry at matigas. Unlike nito, makapal at sticky at wet pa. Yung iba okay naman na. Again, hintayin lang natin ito matuyo. Siguro mga kalahating araw pa. Yan, ang sinasabi ko. Ito yung kanina na mamasa-masa. Pero dry na talaga siya at naging shiny pa. Ito na yung ating rice cracker na dried na. Pakinggan nyo.
Over medium heat, ay ito, used oil nga pala yung aking ginamit ngayon. At check natin kung mainit na yung mantika. Mawala ko ng isang pirasong maliit. At kapag ka nag-yellowish color na ito, hanguin na natin. And now it's done, our homemade rice crackers. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ano yung may ingredient na ginamit natin dito sa ating napakasarap na merienda? Ang inyong sagot sa comment box section. Tingnan nyo muna, guys. Yan, hindi na mainit. Napakadaling lutuin, few seconds lang. Ito, lalabasan. Kain po tayo. Tama-tama lang yung timpla, hindi siya maalat. Mas maganda talaga itong gawin, guys, kasi sa bumibili pa tayo sa labas na maraming preservatives at maalat talaga. Ito, tama-tama yung timpla. Nakadepende rin sa inyo kung gusto nyo palagyan ng gulay, na mga kinchay, coriander leaves, at sa black sesame. So, kung meron kayong request sa iba pang mga flavor na gusto nyo ma-experience dito sa Ansarag Grabe na rice cracker, paki-comment naman sa comment box section. So, next, ito na yung pinakalas na at final na tubig natin. Ito yung pangsaing. Ayan, at naging super smooth na, pero thick yung ating So, dapat ganito yung klaseng consistency at ganito yung klaseng pangit ng buhok. At ito na yata ang pinakamadali na paggawa ng homemade rice cracker. At ito na nga ang pinakamadali At ito na nga ang pinakamadali homemade. At ito na nga ang pinakamadali na homemade, pinakamadali paggawa. At ito na nga ang pinakamadaling paggawa ng homemade rice cracker na mapapanood